Ang taunang pagsumite ng report sa mga kooperatiba ay isang mahalagang aspeto ng kanilang operasyon. Ang regular na pagpapasa ng mga financial at operational reports ay nakakatulong sa pagtiyak ng transparency, accountability at sustainability ng mga kooperatiba. Well, tama ka dyan, Diana, no? Pero maliban dyan, isa rin, isa rin dapat tandaan ng bawat kooperatiba ang selebrasyon ng International Year of Cooperatives. At para talakayin po ito, no? Kasama natin live ang Acting Head of Supervisory and Examination Unit ng Cooperative Development Authority na si Gerald Paul Salinas. Kasama po ang Senior Cooperative Development Specialist for Special Concern of CDA-NCR Office na si Sergio E. Herrero Jr. Good morning po at welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Yeah, magandang umaga sa inyong dalawa at sa lahat ng ating tagapanood. Yeah. Good morning po sa ating lahat, sir, at sa mga nanonood po sa Rise and Shine Pilipinas. Welcome back. Okay, una po sa lahat, ano po ba yung mga mahalagang aktibidad para sa mga kooperatiba ngayong unang quarter pa lang tayo ng 2025? Yeah. Okay po, so tama nga po, ngayong first quarter napaka-importante po ng taon na to dahil of course report submission session na naman po. So napaka-importante ng pagsasabit ng report ng kooperatiba. Ito po ay para makuha nila yung taon-taon nilang sinesecure na tinatawag nating Certificate of Compliance. Kasi po, kapag nakuha nila itong Certificate of Compliance, ito naman po yung magagamit nila para makasecure sila ng kanilang business permit, ng kanilang Certificate of Tax Exemption kapag sila po ay mag-apply sa BAR, at saka kung saan pa pong mga collaboration and partnership, ito po ang usually nire-require po, Certificate of Compliance po. Yeah. Dagdagan ko lang, bilang assistance ho na bibigay ng Cooperative Development Authority for those cooperative na, meron kaming gagawin na series of hand-holding or para matulungan namin ng lahat ng kooperatiba. Ito po ay pagtatayo ng isang parang one-stop shop na kiosk. From pagsasabit nila ng report, tutulungan namin sila hanggang makuha nila ang kanilang COC, including yung tinatawag natin, mayroon kami mga pro bono na mga auditors, may mga bookkeepers kami tutulong sa pag-establish ng kanilang mga books para makita natin yung transparency up to the issuance of Certificate of Compliance sa kanila. Gagawin po namin ito per cities, municipality. Pakicheck na lang po sa ating FB account, CDA-NCR, para makita po natin yung lahat ng schedule per city and municipality. Yun po ang gagawin po natin pagtulong sa lahat ng kooperatiba para mapadali ang pagkuha ng kanilang COC. Well, follow-up question lang po dyan. Paano po pag may contestation? Halimbawa may isang miyembro na sinabing may mali sa figures natin. Paano po yun? Mag-uusap po kami. Halimbawa, may bookkeeper, magpapayo ang bookkeeper kung ano yung gagawin, at yung pati rin kasama ang kanilang mga external auditor o yung ating external auditor na gagawa ng kanilang audited financial statement. Pag-uusapan nila dyan. At andun ang CDA para tumulong kung meron mga ganong sitwasyon at i-decide ng CDA yan during that time kung anong dapat gawin. Right. And speaking po no, ng mga submission ng reports, ano po ba yung mga hakbang na ginagawa ng mga kooperatiba para makasunod po dito sa mandatory submission ng mga reports para rin po sa Certificate of Compliance o COC na based na rin sa Article 53 Reports MC 2022-19. Opo. Okay po. Also, thank you, ma'am. So, ang standard po natin, meron talaga tayong process sa pagsasabit po ng ating report. Annually po ito. Merong sistemang ginawa ang CDA para po dito magsasabit ang ating mga kasamang kooperatiba. Kailangan lang po magsasabit sila ng kumpletong report. And of course, itong mga report na to is ini-evaluate po ng CDA po. Once ito po ay ma-verify po namin mula sa kanilang progress report, financial report, performance audit report, social audit report, training report, and mediation report. Kapag kumpleto po yan, of course, yan naman po ay ma-issue na po namin ng Certificate of Compliance. Now, it sounds po na parang napakarami po ng report for the cooperative. Opo. Pero itong mga report naman po na ito is routinary lang po siya. So, kapag nagagawa na po ng cooperative siya annually, kayang-kaya na po siya the following years. Update na lang. Yes po, ma'am. So, if ever po ito po yung progress nila for this year, nag-increase, nag-decrease, yun po,
Kaya yun din po effective ng handholding caravan po namin is para sa mga kooperatiba namin na may challenges pa sa paggagawa ng report, nandoon po ang CDA para magbigay ng technical assistance, Yeah. para po step by step namin silang i-guide. Lahat po ng process po, libre po, mula start hanggang sa auditing po. Wala pong That's good babayaran. yung idea ng caravan and yung one-stop shop kasi nga maraming kooperatiba na Yes. parang nangangapapay, especially Opo. yung mga technicalities, ang hirap, no? At saka right there and then, maa-assist ninyo kung may mga questions man, hindi ba? Well, in relation pa rin po sa may compliance, ano naman po yung mga challenges na kinakaharap ng mga kooperatiba sa pagsunod sa mga requirements? Even though, sinabi nga ni Meiji, update na lang to, dahil paulit-ulit naman yun yung requirements. May mga hamon pa po ba? Well, ang instances po na nagkakaroon ng challenges sa kooperatiba kasi po from time to time, nagpapalit po ng sinasabi nating mga compliance officers po ang cooperative kung sila po yung nagmamanage ng kanilang mga report. So from time to time, kailangan po silang ma-orient ulit kung paano yung process ng submission ng report. And then from time to time po, kapag meron naman pong mga kakulangan sa report, kung training po yan, or kung meron pong mga deficiencies sa kanilang financial statement, yan naman po ay tinutulungan po ng CDA para po makomply po nila ng tuluyan po, sir. Madagdagan ko lang, Audrey. Ang karamihan po sa nagkakaroon ng challenges, yung mga nagsisimula, yung micro and small. Kasi alam natin na limitado yung kanilang mga resources. That's why, po ang challenges nila ay training. Meron kaming regular training na binibigay sa officers. At ito po ay nakaanos din sa aming FB. We have a quarterly training given to the micro cooperative face-to-face na ginagawa namin sa opisina para makuha nila yung mandatory trainings na nire-required po namin sa report. So, ganun po ang CDA. We have provide everything para maka-update sila. Tama ang sinabi natin na i-update natin sila. Pero what is important is makapag-submit sila this 120 days na sinabi po ng batas up to the fiscal period. Ito pong hinahabol namin na makuha nila ang kanilang certificate of compliance kasi napakalaga po ng certificate of compliance para sa operation So nila. they have 120 days para Yeah. sa mga mandatory submissions and requirements. And alright, dito naman po tayo sa pagdiriwang, no, I understand this year is International Year of Cooperatives sa iba't ibang rehiyon. So paano nyo po ito pinagdiriwang? Well, sa International Year of Cooperatives po, dineclare siya ni UN actually. Si UN nag-declare this 2025 as the year for International Year of Cooperatives. Now, ito naman po, within the NCR po, nag-celebrate po kami dito po mismo sa Quezon City Circle back in January 30 po. And then kasama rin po namin ang ibang mga kasama natin sa ibang region. Nag-celebrate din po sila ng International Year of Cooperatives. Now, ito pong International Year of Cooperative, all year round po siya. Ang ano po nito, ang significance ito is in-encourage namin yung for collaboration ng mga cooperative, and then of course, hina-highlight yung significance ng cooperative po, of course, ating community, yung mga contribution po ng cooperative, at saka yung iba't iba pong mga achievement naman po ng cooperatives po. It sounds exciting, no? Parang it's a global celebration na ina-acknowledge talaga itong mga cooperatives na hindi lang dito sa mga regions sa country, but as well as international. Well, bilang panghuli, sir, when it comes naman po sa mga aktibidad ng CDA-NCR na maaaring asahan ng mga kooperatiba. Yeah. Patuloy ang aming Co-op Kapatid Program na yung malalaking kooperatiba ng multimillionaires, tinutulungan nila yung maliliit na cooperative. From the management, from finance, and lahat ng kailangan nila. Kasi experience ng malaking cooperative, binababa doon sa maliliit na cooperative. So, ito continuous program namin ito. At yung mga schedule namin naka-announce dyan po, ang ating Enhance and Holding, yan po from ngayon pong March 4 magsimula hanggang pong April 4 sa Pasig City. Kompleto po yung schedule na yan na gagawin po namin. At the same time, meron din kami mga financial assistance na pinibigay po doon sa ating micro-cooperative. May mga binigay po sa atin ng tulong ng gobyerno para ibaba po natin yung ating mga financial assistance sa mga kooperatiba, lalo na ang micro-cooperatives na or consumers marketing. So, lahat po ng kooperatiba ng mga micro ay binibigyan natin ng financial assistance. So, naka-schedule din po yan at makikita po sa schedule po sa FB account po ng ating CDA-NCR. Alright, no, nabanggit nga po natin itong CDA-NCR Handholding Caravan, no, finish na din natin yung mga schedules. So, ano po ba yung layunin at saka yung mga benepisyo nito?
Yeah, ang malaking benepisyo na hindi na mahihirapan yung ating mga kooperatiba. Binaba po natin doon sa area po nila, sa kanilang cities, at doon po ay ang lahat po ng CDA full force po ng pagtulong ng assistance kung ano yung kakulangan sa mga report nila. Para hindi na po sila kung sakasakaling mahirapan sa pag-online, although manual po natin gagawin yan, at may mga assistance kami binibigay, advices, consultation sa lahat po ng mga kooperatiba na hindi kaya o magkakaroon ng challenges sa pagsasabit nila ng report para makuha nila ang kanilang COC. Okay, meron po bang mga mandatory trainings na inaalok ang CDA and CR para sa mga small at micro cooperatives? Libre po ba ito? Of course, sir. Of course, si CDA NCR po, nagkakandak po kami ng mandatory training po. Libre po lahat yan po. Pinopost po namin ang schedule sa aming social media, sa Facebook page. Of course, kailangan lang po mag-show ng intent po ng cooperative na magpa-schedule po sila para po properly namin silang ma-accommodate naman po, sir. Paano intent po? Paano? Is it a form of letter? Yes, Pupunta po pwede ba? sila in the form of letter or they can also call or communicate naman po, and then mako-coordinate na po namin siya sa aming training section naman po. Alright, so maliban po sa International Year of Cooperatives this year, ano pa po yung mga activities natin ay pagdiriwang this 35th anniversary ng CDA? Paano po ito makakatulong sa pagpapalakas ng kooperatiba sa NCR? Yeah. Sa March 10 ang ating anniversary ng 35th, may mga naka-line up na mga activities na gagawin po ng ang CDA. Siguro kasama doon yung training, kasama doon yung mga yung sa FA natin, financial assistance na ibibigay. So doon din namin itatapat yung pagbibigay ng mga financial assistance sa maliit na cooperative. Yeah. Well, bilang panghuli po ang inyong pong mensahe, lalo na sa mga miyembro ng kooperatiba sa buong bansa. Okay. Sa lahat po ng mga kooperatiba, ina-announce po natin that 120 days is very crucial for us. Kailangan may submit po natin yung mga report, kailangan maka-attend po tayo ng mga trainings, at wala po kayong problema dahil ibababa po natin per city municipality ang ating programa, at kasama nyo kayo CDA at may mga volunteers bookkeepers and volunteers sa mga external auditors ang gagawin po natin. Makipag-ugnayan lang po kayo sa aming tanggapan. So, Ayan na mga kababayan, make most out of it. Meron tayong mga libreng, mga trainings, and also assistance, hindi lang technical assistance, maging ang financial assistance. So, punta lamang po kayo sa Facebook page, CDA NCR, para sa mga schedule, mga upcoming activities. So, once again, maraming salamat po sa inyong oras. Muli, mula sa Cooperative Development Authority, nakasama po natin sina Sir Gerald Paul Salinas at si Sir Sergio E. Herrero Jr. Maraming salamat, sir.